Question: what biggest lesson from your lowest point is too important to ignore? Yon, sige, alamin natin yan with our very special guest para sa episode 153, Northbound from Rock Bottom. Live na live, dito lang sa I Am Possible. Simula na naman, magandang gabi sa inyong lahat. My name is Paulo Javellana. I'm a blind inspirational speaker. I'm a blind motivational speaker. And I am your host. Welcome to I Am Possible. Yon, magandang gabi sa inyong lahat. Live na live tayo. April 6, first Monday of April. Grabe, nasa na tayo, second quarter of 2026. Napakabilis ng panahon at napakainit na rin. Grabe, dito sa Baguio City, just imagine Baguio na iinitan na kami, how much more sa lowlands, di ba? Yung bisita natin, init na yan from Dagupan. Grabe, nagkikwento kami na sa backstage, 33 degrees daw ngayon sa Dagupan. Nako, hindi ko lang ma-imagine kung gaano kainit yan. Anyway, so yun, sa mga viewers natin, maraming salamat. Before tayo mag-start, I encourage everyone to please like and follow my Facebook page, I Am Possible. Ganun rin, please like, subscribe and hit the notification bell para sa ating YouTube channel, Paulo Javellana TV. Paki-follow na rin ang ating TikTok account, ang I Am Possible. Sa lahat ng mga nag-like, nag-follow, nag-subscribe, maraming salamat sa inyong lahat. God bless all of you. Binabati ko lahat ng viewers natin all over the world. Good morning, good afternoon, good evening kung nasaan mang kayong parte ng mundo. Sa lahat ng OFWs all over the world, kung ano oras yung mapapakinggan ito, good morning, good afternoon, good evening sa inyong lahat. Maraming salamat sa lahat ng patuloy na sumusuporta at sumusubaybay, sa lahat ng OFWs, sa lahat ng mga kababayan natin abroad. Maraming salamat sa inyo. Siyempre sa akin pinakamaganda, pinaka-sexy, pinakamamahal, pinakamabait kong asawa na si Bea Javellana. I love you. Kay Sage, sa aming anak, I love you. Kay Sage, sa napakagwapo at napakakisig na technical director ng I Am Possible, kay Sir Adrian De Los Reyes. Magandang gabi. Kay Ma'am Alma Corsanes, good evening. Kay Mama Tess Javellana, kasama niya ngayon dyan si Kiko, kay Shawi, ang bagong kasal. Kiko and Shawi Javellana, kay Shohan, kay Ate Marie, good evening sa inyo dyan sa Paranaque, na bagong lipat ngayon sa kanilang tinitirhan. Kila Kuya Jojo Javellana sa family mo, good evening, maraming salamat sa aking kapatid, sa patuloy na pagsuporta sa pamilya mo, sa mga kamag-anak mo, maraming salamat. Kay Kuya JJ Javellana, sa family mo, good evening. Kay Mama Grace Flormata, Papa Ronnie Flormata, Runan Flormata ng Tabora, Trancoville, good evening. Papa Noel Javellana dyan sa Quezon City sa Manila, good evening. Sa Javellana family, Manyalak family, Kalamyong, Flormata family, kay De Castro family, Azul family, magandang Kapati family, good evening. Corleto family, good evening sa inyo. Kay Tita Chong Kapati, yon, nakasama namin si Tita Chong nung umuwi sa Philippines, almost 2 weeks din from New Jersey. Matagal din siya hindi nakauwi ng Philippines. Nagkaroon kami ng time together, bonding time, family time. So yun, we are so appreciative sa lahat ng mga love, care, concern, support mo, Tita Chong, for the family. God bless you and the whole Kapati family. Kay Tito Erwin Azul, good morning. Kay Tita Je, Tito Rolly Cuy ng Wisconsin, good morning. Kay Iza CJ Vera Santos ng San Francisco, California, good morning. Kay Aki Tabora ng Denver, Colorado, good morning. Kanino pa ba? Kay Rich Falsis, Verna Falsis, Cleo, Kylie Falsis ng Saskatchewan, Canada, good morning. Sa lahat ng mga kamag-anak namin, pinsan namin dyan sa Canada, good morning sa inyo. Dylan Nababu ng California, good morning. Kay Ma'am Chanda Romero, Matet De Leon, Doug Kramer, BJ Manalo, good evening sa inyo dyan. Sa lahat ng mga viewers natin, magandang gabi sa inyong lahat. Sa lahat ng mga kasama namin sa Victory Group, Couples, Men's, Ladies Fellowship, magandang gabi sa inyong lahat. Sa lahat ng mga families represented, syempre sa Pokis family, kay Morales family, kila David family, good morning sa inyo. Pastor Jay Santos, good evening sa inyo. Sa lahat ng pastors ng Victory Christian Fellowship, magandang gabi sa inyong lahat. Quintos family, yan. Sa lahat ng mga kasama kong PWD dito sa Baguio City, headed by ang Persons with Disability Affairs Office, kay Sir Sam Aquino, good evening. Mga kasama kong para-athletes, kay Ma'am Sir Richard Abad, kay Ma'am Babylin, kay Ashley, kay Lexa, kay Ma'am Juliet, kay Ma'am Elizabeth Baila, ang head ng Baguio City Para-Athletes. Good evening sa inyong lahat. I encourage everyone pala sa mga taga Baguio City or sa mga turista, kung akit kayo ng Baguio, please check sa may Orchidarium. Meron dyang Orchidarium Cafe.
first PWD run, all PWD run coffee shop dito sa Baguio City. Pakisuportahan no. Ano yan, cooperative yan ng mga PWDs dito sa Baguio City. So pakisuporta ng Orchidarium Cafe dyan sa may Orchidarium Burnham Park. Again, maraming salamat sa lahat ng mga viewers natin, sa lahat ng mga JCI Baguio. Maraming salamat sa pagsuporta. Abang-abangin nyo ang ating guest for tonight. Again, sa mga bisita for tonight, kay Sir Solito Talanya, good evening sa family of Sir Mac. Good evening, good evening. So yun, without much further ado, pakilala na natin ang ating bisita for tonight. Sigurado mag-enjoy tayo. Marami tayong mapupulot na very inspiring stories, very inspiring quotes, very inspiring lessons from our very special guest for tonight. Ako'y sobrang excited na. So without much further ado, ang guest natin for tonight, he's a single father with one daughter, an international headhunter. Ano kaya yun? Ano yun? Dadala siya ng ulo, hindi, joke. An international headhunter from an Australian headhunting company. He is the immediate past president ng JCI Baguio. Isa rin siyang motivational speaker. Nako, baka mawalan ako ng trabaho. Daan-daan lang. Anyway, without much further ado, I am possible mag-ingay para kay Mr. James Casino. Hello everyone, Sir Ed. Kumusta po kayo? Good evening, Sir James. Kamusta dyan? Okay lang ito. Napakainit. Gusto ko nang umuwi ng Baguio eh. Oo, nasa ka ba ngayon? I'm currently staying here sa Dagupan, sa ancestral house namin. Wow. Anong oras na dyan sa inyo? 8:15 sa Baguio ba? Uy, pareho tayo. It's a tie. Anyway, bago tayo magkwentuhan, Sir James, bago ako makichismis sa iyong buhay, baka may mga gusto kang batiin, mga shoutouts mo sa mga followers mo na nag-aabang sa guesting mo tonight. Oh, okay. First and foremost, my lovely daughter, Ardine Casino. Pwede siya magpuyat ngayon kasi manonood siya. Mag-comment ka, Ardine. Comment, yes, daddy. Oo. Gusto ko batiin family ko, Casino family from Baguio and then the Fernandez family from Dagupan. Mm-hmm. If I'm not mistaken, may mga kamag-anak din ako na nanonood or manunood. Yun. And lahat ng JCs dyan, binabati ko rin. Greetings from JCI Baguio. And of course, Sir Paolo and the entire family na napaka-small world. Naalala ko when my daughter celebrated her 7th birthday, si Ma'am Pia pala yung nakuha namin na party decor niya. Hello, Ate Freda. Good evening. Sana mapanood mo ang guesting ng iyong anak. Di ba nakapag-guest na si mama mo dito eh? Talaga po? Yeah, siguro mga 2 years ago. Oh, I think parang anniversary pa namin nun eh. Sila ni Sir Glenn ang nag-host silang host, kaming in-interview nila ng wife ko. Reverse Uno. Oo. So, kailan pala ako mag-ingat? Maraming nakikinig ng mga relatives mo. Ay, sir, okay lang yan. Okay lang? Okay na? Game ka? Game po. Sige, kwento na tayo. Makikichismis lang ako sa iyong nakaraan konti. Parang magbalik tanaw tayo sa iyong nakaraan. Parang MMK, maalala mo kaya? Yes, sir. Sige. Ikaw, born and raised where? Saan ka ba lumaki, Sir James? I was born in Baguio City. Tapos nung mga siguro 4 years old ako, 5 years old, lumipat kami dito sa Dagupan. And then, until grade 6, dito ako sa Dagupan. And then, bumalik na ako ng Baguio. But from time to time, umuwi ako dito sa Dagupan to visit my grandparents. So, from high school hanggang college, Baguio ka na? Yes, sir. Doon na rin. Doon ako nagkaroon ng anak. Doon na ako nag-explore. Sa Baguio? Lahat na in-explore mo? Medyo eh. Anyway, growing up, kwento mo naman kami, childhood. How was it growing up? Kamusta ang iyong childhood? I had a pretty interesting childhood kasi I grew up in a broken family. So when I was in grade 3, grade 4, naghiwalay yung parents ko. And then, though okay naman, my family here in Dagupan City, sobrang support nila sa akin. And then, hindi ko masasabing normal yung childhood ko eh. There's definitely a lot of trauma that came out of it. But, ano naman siya, it shaped me to the man I am today. Especially when we talk about values. Nag-ano ka ba? Nasubukan mo mga nagrebelde kasi nga broken family?
Separated ang Opo, parents. sir. Rebelde. Yung face ko na galit ako sa lahat. Face ko na at sinisisi ko. Which, tas nung tumanda ako, na-realize ko, a lot of things would definitely happen to people. Hindi natin makokontrol yun eh. Ang makokontrol natin yung how we react to certain things. So for me, I think it was just a way for me na mag-misbehave knowing na may meron akong masisisi or may palusot ako. Pero nung tumanda ako, sabi ko nga, while I was growing up, hindi ko naman naintindihan kung ano talaga nangyari sa parents ko. And I've also had my similar experience. Sabi ko, hindi nga pala talaga pwede ipilit kung hindi talaga pwede. So ayun, you just have to man up. Even ba even you question God na bakit nangyari sa family mo to, ba't nag-separate ang parents mo? Dumating ka ba sa point na you questioned him? I questioned him, sir, nung mga siguro nasa na ako. Let's say between ages of 15, 18, yun yung pinaka Or pwedeng earlier, may mga 11 years old, 12 years old. I think that's also one of the things na nahihirapan ako, especially right now, na hindi ako masyadong religious. I question God na parang nakikita ko yung mga pinsan ko, napaka-perfect na mga buhay nila. Bakit? Ano nangyari sa akin? Bakit ganito? So, yeah, I really question God. Nung time na kinwestiyon mo siya, let's say kung babalik tayo dun sa mga moment na kinwestiyon mo si God, dumating ba may point ba na nakarinig ka, nalaman mo yung reason, nalaman mo yung answer niya kung bakit? Hindi eh. Kasi yung totoong answer, I only found out about it. Yung talagang core cause, I found out about it like mga 3-4 years ago sa aunt ko. Pero while growing up, may idea na ako. Siyempre, both side ng family, iba yung story. And ako na bata, na palaki pa lang, kung ano-ano yung maririnig mo. Minsan, hindi mo na alam kung ano yung tama or sa mali. So you grow up really questioning a lot of things. So, growing up, Sir James, pwede nating safe to say na meron kang punong-puno ng maraming galit sa puso mo, no? Galit, sir. Definitely galit, sadness, dami yan. Umaapaw before. Anong nagiging outlet ng mga yan? Ng mga times na yan, Sir James? Outlet was, of course, friends. Yun nga yung sinasabi natin, sir, pabalik tayo sa point ko na nagrebelde talaga ako. So, I admit naman na hindi wrong circle of friends eh. Kasi each and every one of us, andun kami sa circle of friendship na yon or sa circle na yun for some apparent reason. Family problem and everything. But then again, sabi ko hindi ko pwedeng isisi sa lahat. So, nagrebelde and then, ang nangyari pa sa akin, nakala nila, I was enrolled sa SLU back then. Okay. Kinuhaan pa ako ng apartment ng lolo ko. I was taking my psychology course. Imagine, hindi na pala ako pumapasok. And then, they were paying for my school, groceries, allowance, tuition fee. Hindi na pala ako pumapasok. So, yun yung mga, siguro, yun masasabi ko, yun yung peak ng pagiging magulo ko, yung pagiging rebelde ko eh. Yeah. Because of what happened sa parents? I think, sir, hindi ko pwedeng isisi doon. Kasi at the back of my mind, alam ko na yung ginagawa ko noon eh. Parang sabi ko earlier, gusto ko siyang gawin kasi nga, okay, malungkot ako ng bata ako, pero may choice naman ako noon na baguhin yung buhay ko na maging matino. Pero knowing na meron akong pwedeng sisihin to validate what I was doing, pay the usual. Parang para ma-justify mo lang kung bakit ginagawa. So yung magic word dyan sa sinasabi mo, Sir James, is yung choice. Choice mo na yan eh. Choice mo na eh, di ba? Yung mga ginagawa mo eh. So parang yun justification na kasi ganito yung parents ko kaya gagawin ko to. Pero definitely yan. Kumbaga choice mo na. Choice. Yeah. Hindi ko pwedeng, di ba? Para nakakatawa na ng isipin na nung 17 years old ako, 18 years old, isisisi ko ba sa magulang ko na natuto ako manigarilyo at uminom? Diba? Correct. Anong kanalaman nila sa pagsindi mo? No? Diba? Anong nangyari nung nalaman ng lolo mo? Hindi ka pala nag-enroll? Ito sir. Nabisto ka ba? Nabisto? Isa to sa mga pinaka magandang story na ito
yung mga dinner time conversation ng family namin pag reunion. So, Mhm. this is what happened. So, pinadrop ako ng school. Nabisto ako eh. Mm. At that time, pinadrop na ako ng school. Nagulat na lang ako, nasa Baguio ako noon. Andyan na yung family driver. Mhm. Sabi niya sa akin, okay, dali mo yung gamit mo, pinapasundo ka ng lolo't lola mo. I went here sa Dagupan, kaka-opera ng lolo ko. Mhm. Ako ang tagabantay niya sa hospital. Patay ka. Tapos, nung time na yun, Sir Paulo, yun yung nalaman na lahat ng kalokohan ko na hindi ako pumapasok, everything, yun yung buntis yung ex ko sa daughter ko. Okay. So, sama-sama na. Walang kinalaman ng parents mo dyan sa paghihiwalay nila nung nabuntis. Wala na. Walang kinalaman. Wala yun. na. Oh, okay. Tapos, ayun, sabi ko sa lolo ko na nakaano na siya, nandito na sa bahay. Sabi ko, pwede ba ako umuwi ng Baguio sandali? Mm. As in, medyo nagsigawan kami. Kasi sabi niya, bakit ka pupunta na naman sa Baguio? Wala nangyayari sa'yo. Dito ka lang. Pag graduate ka dito sa Dagupan, maski huwag ka na magpakita sa amin kahit kailan. Basta matapos ka lang. Basta matapos lang. Ang problema ko, Sir Paulo, paano ko sasabihin sa kanya na, Oo. okay, pasensya na nagloko ako, pero magkakaroon ka na ng pusatuod eh. Birth certificate ang ipapakita mo no? Hindi hindi diploma. Tapos ang nangyari nun, sakto nakakuha na kami ng niya nun eh, caregiver. Sabi ko sa kanya, magsiswimming lang ako. Mhm. So, may kasabot akong isang pinsan ko. Nag-Baguio kami. Mhm. So, para hindi nila mahalata dito, ang dala ko lang nun, 2 t-shirt, tapos some underwear. Kasi nga, manganganak na yung, lalabas na yung daughter ko nun eh. Mhm. Tapos kinagabihan, yan na yung lola ko tumatawag na, asan ka na ba? Hinahanap ka na lolo mo. Sabi ko, hindi muna ako uuwi ng Dagupan. Bakit? Mami, tawag ko kasi sa lola ko, Mami eh. Mami, nakabuntis ako. Ganun lang? Ganun. Tapos sabi, ikaw talaga, James, sabi niya. Lagi ka nagbibiro. Nako. Ayaw ko yung biro mong yan. Umuwi ka na. Tapos eventually na yan na yung totoo. Na totoo, hindi ako nagbibiro. Ayan na. Ay, nako. Galit. So, but to cut the story short, siguro hindi ako nagpakita or nagparamdam sa kanila for 2 or 3 months. Dahil hindi na pride eh. Hiya. Oo. Sobrang hiyang-hiya na ako sa sarili ko sa mga nagpatong-patong na lahat. Patong-patong. And then, ayun, may dumating na yung time na sabi nila pumunta ka dito. And then, pagka-uwi ko ng Dagupan, andyan na, may stroller, may crib, wow, car seat, kompleto na. And then, since then, na siya, parang tanggap sabi ng grandfather ko, lahat ng ginawa ni James, hindi magandang term yung absuelte, parang, I get to have a fresh start. Correct. Tapos yun, Sir Paulo. First, First apo sa tuhod. First apo sa tuhod sa family namin. And then, ngayon, nag-iisa pa rin apo sa tuhod. Galing. Di ba? Iba talaga pagka mga grandparents na yung no? Yung mawawala, mabubura lahat ng mga ginawa pag nandyan yung apo. Totoo. Anyway, sige, go ahead. Go ahead, Sir James. Go ahead. Hindi, wala po, Sir Paulo. Go po. So anyway, pahinga ka muna dyan, sir. Bago mabura yung mga nagmamahal sa I'm Possible, pahinga ka muna dyan. Babalikan kita, Sir James. Sure. Relax ka lang. So anyway, sa mga viewers natin, narinig natin ng kwento. First part ng kwento ng buhay ni Sir James para sa ating episode 153, Northbound from Rock Bottom. Pinanganak sa Baguio, nag-aaral sa Baguio, punta ng Dagupan, balik ng Baguio, dito nagtapos sa Baguio. Pero sabi nga niya, dami niyang pinagdaanan. Growing up, naghiwalay ang kanyang parents. Maraming galit, maraming mga sadness sa puso. Sinisisi ang parents sa mga pagre-rebelde. Di ba sabi na pag-usapan nga namin, dumating sa point na hindi na pwedeng sisihin. Choice niya na yung mga ginagawa niya. Di ba hanggang sa nabisto ng lolo, hindi pa nag-aaral, nakabuntis, andyan na yung kanyang nagkaroon ng anak. Mamaya, balikan natin, pagkwentuhan natin ano mga sumunod na pangyayari sa buhay ni Sir James Casino. Alamin natin kung ano mga sabi nga, natanggap na siya. Natanggap na yung apo ng kanyang mga grandparents na nag-alaga sa kanya kay
kay Sir James Casino. Balikan natin mamaya si Sir James. So yun, sa mga viewers, kung meron kayong mga products, mga brands, mga labels, mga companies, businesses, or any events na gusto nyo gamiting platform ng I Am Possible para ma-promote natin ang inyong mga negosyo, ang inyong mga products, or any events na gusto nyo gamiting platform ng I Am Possible, meron kami mga sponsorship packages na pwedeng i-offer sa inyo. Please contact us sa 0927-181-8337 para mabigyan namin yung mga sponsorship packages, or mag-DM kayo sa I Am Possible Facebook page. Again, para ma-present namin yung mga sponsorship packages namin sa inyo. Sa mga gusto naman mag-donate, mag-pledge, mag-sponsor, mag-support in any shape, way, or form, kung tulong financial man to, our GCash number 0927-181-8337. Our GCash number again 0927-181-8337 para mapagpatuloy ng I Am Possible ng mga advocacies namin. Para tuloy-tuloy tayo, masuportahan nyo kami, magkatulungan tayo. Again, maraming salamat sa lahat ng patuloy nagsusuporta at nagmamahal sa I Am Possible. Sa mga naghahanap naman ng party planner, events coordinator, wedding coordinator, kagaya ng nasabi ni Sir James kanina, unexpectedly, yung nag-coordinate, nag-ayos ng 7th birthday ng anak niya, ang The Pink Toolbox Party Services. Sa mga naghanap ng wedding planner, party planner, events coordinator dito sa Baguio City, nearby provinces, paki-check ang Facebook page, The Pink Toolbox Party Services, TikTok account, The Pink Toolbox. Napakagaling, napakahusay, napakaganda ng party planner dyan. Asawa ko yan, si Bia Havellana. For bookings and inquiries, you may contact her sa 0927-181-8337 or mag-DM lang kayo sa kanyang Facebook page, The Pink Toolbox Party Services. 100% hindi ko kayo mapapahiya pag nakipag-joint venture kayo sa The Pink Toolbox Party Services. Again, yun, maraming salamat sa lahat ng viewers. Sa mga nanonood ngayon, pakishare ang ating episode tonight, episode 153, Northbound, from Rock Bottom with Sir James Casino. Going back kay Sir James. Sir James? Yes, sir. Baka gusto mong ikaw naman magtrabaho. Kasi ako rin yung commercial, live yun eh. Okay. Basta natin mga shoutouts, mga comments. Sir Edri de los Reyes, good evening to you rin. Isma Alma Corsanes. Yan ang minamahal niyang si Ma'am Alma Corsanes. Oh. Ang jowa. Oh, guest din po siya sa guest this month. Hello po, ma'am. May mga live po tayo nanonood. I think we have a lot of viewers din po as we speak. Sige, paki-share tapos comment lang kayo. Mag-join kayo. Mag-gawin natin interactive yung ating kwentuhan with Sir James Casino. Kung meron kayong mga alam na kalokohan ni Sir James, comment nyo na dyan. Kanyang kabataan. Ito na po si Ma'am Tess Ravellana. Gandang gabi, Sir Paulo and Sir James. Hello po, ma'am. Nanay ko yan. From Paranaque. Ang aking mother. Meron pa, Sir James? Wala na po, sir. That's the only sige, mamaya, balikan natin sila. Balikan natin mamaya. Baka habol pa yung mga magko-comment dyan. Anyway, going back sa story mo, Sir James. So, pagbalik mo na Dagupan, yun na. Tanggap na ng iyong mga grandparents na nagpalaki sa'yo. Ayun, tanggap na nila, Sir Paolo. Sabi ko, hindi naman ako pwedeng kasi nung lumabas yung daughter ko, as in, syempre, hindi pa ako graduate. Wala ka pang work. Allowance nun eh. Sabi ko, kailangan ko muna mag-work. So, nag-BPO ako. I think, pagsasama-samahin, naka-rin naman ako eh. 4 months sa BPO industry. Tapos, it was my lunch break. Alala ko pa to eh. Lunch break ko. I just decided, ayoko. Hindi to para sa akin. Pero, I have nothing but respect sa mga nagtatrabaho sa BPO. Pero siguro sabi ng universe na gawin mo tong move na to kasi each and every move that you make, may ripple effect yun eh. So what I did, nag-awol ako, lunch break, umuwi ako. Hindi na ako pumasok ulit. Then kinaumagahan, I called my grandfather. Pahingi ako ng last chance. Gusto ko mag-aral ulit. Then pumayag siya. Fast forward, natapos ko naman ang psychology. Dito sa Baguio? Baguio, pero sa University of the Cordilleras. So, shout out sa mga Jaguars dyan. Okay. Yun naman na siya, yung takbo. So, yan natapos naman, thankfully.
So, nung mga time na nag-aaral ka, kamusta yung paano ang support mo sa anak mo? Nag-aaral ka pa. That time, ano rin yun, Sir Pao, yun yung masasabi ko na rock bottom na rock bottom. Kasi Okay. may allowance ako. Mm. Pero parang ang bigat sa akin kasi umaasa pa rin ako sa grandparents ko. Sa parents ko, Mm. lalo na kay shout out sa stepmom ko, Tita Lisa. Pasimple niya akong binibigyan ng pera dati. Magpabili ng diapers. And then, syempre, yung grandparents ko, binibigyan sa diapers and everything. Tapos yun, alam ba, Sir Pa, umabot ako sa point before na ang mga phone ko, hand-me-downs. Mhm. As in, kung ano yung phone na napaglumaan na kung sino man, yun yung gagamitin ko. Kasi sabi nga nila, beggars can be choosers eh. Diba? Tsaka hindi mo na iniisip mo sarili mo, may ibang bibig ka ng kilang pakainin. Totoo. Ano yun? Yun yung time na if ever man may, for example, Christmas or birthday, kung ano yung makuha kong pera, hindi mo na pwede ibili yung gusto mo iluho. Ang sarili wala na. Oo. Ano na, sabi ko, okay, parang I remember the first thing na binili ko nung unang sahod ko, my very first salary, was a pack of diapers para sa daughters ko, sa daughter ko. Mm-mm. So, yun. Ang hirap nung na yun, nung times na yun. And Correct. then, yung mommy nung mom ng daughter ko, parang labo. Okay, yung lola ng daughter ko, si Tita Ledy, shout out din sa kanya. Nung college days, syempre, dinadala ko yung daughter ko sa kanila kasi hindi naman kami nag-live-in eh. Binibigyan niya ako ng pamasahe. Galing ang bait naman. Oo. Mama siya nung mommy ni Ardine. So Tita Neddy, thank you so much. Alala ko pa din lahat ng times na binigyan mo ako ng pamasahe. Mga ilang taong ka niyan, Sir James? Mga sir lumabas daughter ko 21, so 22, 23, 24. Mga ganong age ako niyan. Oo. Sabi, nabanggit mo kanina, yan yung mga times ng rock bottom ng buhay mo. Correct? Yeah. Oo. When you say rock bottom, when you say lowest point, how low yung lowest point ng buhay mo na yun? How low was it? I think when we talk about yung lowest kong low, financially speaking, na. Pero spiritually, mentally, as in, kumbaga if you can dig pa sa rock bottom, andun ako Kasi, nisip ko, ano ba to? Anong ginawa ko sa buhay ko? Okay. May anak na ako, hindi ako productive na tao. Parang walang nangyayari. Walang nangyayari, stagnant. Tapos sabi ko, paano ako magpapalaki ng bata? Paano ako magpo-provide sa batang to? I owe everything to my daughter kasi nga, kung hindi siya lumabas, hindi ko alam kung nasa na ako ngayon. Siya yung rason kung bakit nag-change ako kung I wanted something better for her. So, sobrang rock bottom, Sir Paolo. Paano ka naka-recover, Sir James, dyan sa rock bottom situation na yan? First is consistency. So, small steps count. And then, lalo na nung bumalik ako ng college kasi basically back to zero ako Wala akong na-carry na subject Sabi ko, unti-unti, small steps. And then, I didn't say balik tayo sa religion. Hindi ako nakapag-rely masyado sa religion. I just tell myself na it would eventually get better. Na the universe would continuously move me towards where I'm supposed to be. Pero I gave myself, a time frame. Sabi ko, by the time that my daughter, will go to school, dapat ako na yung nagpo-provide for school and everything. Which is, I think, happened naman. And, what else? Ang mga pinakatumulong sa akin when, during those hard times would be, definitely, hindi malilimutan ng tao yung mga feeling ng loneliness, betrayal, disrespect. Those are the fuel. Those are the only fuel that you need. Naging motivation mo siya. Ginawa ko siyang motivation. Alam ba, Sir Paolo, nasabihan ako before, sabi sa akin, 26 years old ka na, wala pang nangyayari sa buhay mo and walang mangyayari sa buhay mo. Ginudge ka na. Oo, nasabihan ako nito sa
it came from a person where I least expected to come from. And then, sinabi to, hindi lang kami dalawa nag-uusap. May audience to, may audience. So, actually, yun Nakakaya. siya. Oo, parang, alam mo yung movie, yung Shaolin Soccer, yung nabdapa siya, tas nilagay na lang niya yung or Kung Fu Hustle, yung tinabunan lang niya yung ulo niya. Sobrang Nagtago kaya. na lang. Oo. Ganun. Na-define na yung mo, no? Pagkatao mo. Yeah, but at the back of my mind, sabi ko, pero may point din siya. Sabi ko rin sa isip ko pero may point din. Pero yun yung mga experience ko na until now, maya't maya nagpe-playback siya sa akin. Not because na gusto ko ng revenge or I feel bitter, but because sadya ko siyang piniplayback sa sarili ko pag gusto ko pa level up more. Correct. When I want to challenge myself. Lalo na pag nagiging comfortable na ako sa sitwasyon ko. Yun yung mga inaalala ko mga moments Yes. Dumaan ka ba sa yung lowest point ng buhay mo, yung kinukwento mo, yung mga walang-wala talaga, financially, mentally, talagang down, spiritually, wala. Dumaan ka ba sa depression, Sir James? Yeah. I'm diagnosed of having major depressive disorder and severe anxiety. Okay. Pero, until now ba? Meron pa? Until now, but I don't, hindi na ako umiinom ng gamot. I go under CBT, which is Cognitive Behavioral Therapy. Yeah, and then compared before, I think, ang tagal ko nang hindi nag-therapy session. Kasi there's a feeling na hindi ko na kailangan. Kaya ako nag-start sa JCI to have these kinds of sessions, yung mga mental health, lalo na nung pandemic, kasi I also suffered through it. So, ngayon, pwede na nating masabi na medyo naka-recover ka na talaga from your depression, Sir James? I would safely say so, yes, sir. During those times, yung depression mo, kamustang state mo nun? State? Wala Talagang ayaw mo humarap sa tao? Alcohol, definitely. Alcohol. So, yun ang naging outlet mo? Yeah, alcohol. Tapos, kasi kung sasabihin ko sa sarili ko na dati, if I were to tell myself, yung 5-year self ko, na mag-antay ka lang, andito ka na 5 years or 6 years from now, hindi ako maniniwala So, sabi ko, ito na lang ba yung buhay ko? Na parang, wala ba talaga akong pupuntahan? Purpose. I was looking for sense of purpose, which is supposedly dapat yung daughter ko, pero at that time hindi ko masyadong magampanan kasi I wasn't financially ready, but I was really broke, hindi pa ako ganoon ka-matured kasi wala pa, kaya siguro nag-play ng malaking factor is yung self-sabotage. Sinabotahe ko na yung sarili ko and that really demotivated me. Yes. So nakatulong din pala ikaw rin, self-realization mo sa situation mo, Sir James. No? Yes, sir. Sabi ko, hindi pwede nakahiga. Ilang months yan bago ka dumating sa ganyang state naman na yung nare-realize mo na hindi pwedeng ganito na lang ako? A solid year. 1 year? 1 year. Wow, tagal din. Tagal, Sir Paulo, naalala ko, kumbaga, umabot ako sa point na, I'm ready to, sorry, napaburp ako. I was ready to give up everything. Kasi nga, tigin ako, wala naman ako narating, wala pa ako narating. Yun Pero 1 year, and then, ang may alam na to, few of my closest friends, isa siya dito ngayon, nag-comment siya, si Nicole Manuel, one of my friends from college na until now very close pa rin kami. So yun, Sir Paulo, sin rock bottom pa din nun. Then yun, self-doubt, nag-ano sa sarili, ganun things. Talagang naglinger ka sa sa situation mo, parang ninamnam mo yung depression mo ng mga for 1 year. Yeah, ninamnam ko siya, like sabi nga nila, stigma, negative self-talk, yun yung mga breeding grounds. Yeah. Talagang
niyakap ko yung Mm. depression back then. Correct. Minsan kasi parang ang sarap na no, mag-self-pity. Ang sarap. Pero minsan, Oo. Sir Paolo, Parang commercial. naghahanap ka ng awa from other people, no? Tapos sabi ko, wala na, parang, kasi syempre parang, lahat ng tao kasi may pinagdadaanan eh. So, ang hirap ng magsabi na, or ang hirap mag-antay na may mga musta sa'yo. Correct. Kasi lahat ng tao may pinagdadaanan eh. And I can't be selfish na, guys, mag-focus kayo sa problema ko. Guys, tulungan niyo ako ayusin yung sarili ko. Hindi pwede eh. Yung when you say diagnosed, may pinagsabihan ka para samahan ka, daling ka sa doktor, o ikaw na mismo ang nagpa-diagnose sa sarili mo? Ako na Punta mismo sa doctor. Kay Psych Up. Sa may UB. Talagang baga, ano na yun? Big start na yun, di ba? Yung i-admit mo na kailangan mo na ng tulong. Yes, and then when I admitted to myself na kailangan ko ng tulong, parang doon nagsimula yung mga doon na nagsimula yung momentum. Na, kasi graduate na ako that time. Okay na yung trabaho ko. May daughter, lumalaki siya na po-provide yung kailangan niya. Not just her needs, pero her wants. And then, I also discovered JCI. Yun. So, yun. Parang, if you fix yourself first, then, kasi naniniwala ko sa vibration, frequencies. What you put out in the world, dito ma-attract mo. So, if you put out nothing but negativity, yun yung nilapit sa'yo, negative, mamamagnet sa'yo yung mga negativity, problema. Yes. Yan. But if you start believing na there's a better plan for you, may higher purpose ka sa buhay, you actually start to tell yourself you're capable of doing a lot of things, then lalapit sa'yo eh. But of course, hindi naman pwedeng iisipin mo lang siya lumapit sa'yo. Para kang nag-i-expect na mananalo ka sa loto nang hindi ka tumataya. Correct. Kailangan mo rin you also have to do the work. Yes. Yeah. Parang yan yung binabanggit mo, 'di ba? Yung law, yung vibration, frequency, law of reciprocity, everything bounces back. Yes. Law of synchronicity. Galing. Biggest lesson, Sir James, na natutunan mo sa mga pinagdaanan mo? Biggest lesson? Kagaya ng hook question natin kanina, biggest lesson from your lowest point that is too important to ignore? I think the fact na Sir Pao, biggest lesson would be always believe na everything ay pwede mawala ng bula. So in one snap of finger, no? Pwedeng mawala. Pwede. Everything that you worked hard for, momentum mo, everything that you have right now, in a snap of a finger, biglang pwede mawala yan kung gaano mo man kabilis nakuha yung mga bagay na yun. Kaya you always have to be prepared to pick yourself up and go through the process again. And appreciate. Gratitude. Meron. Gratitude, attitude of gratitude. Kasi nga, di ba, in one snap of finger, pwede mawala yan. Kung ano man meron. Mahal man natin sa buhay or material things, in one snap of finger, pwede mawala sa atin yan. Ito, Sir Paolo, totoo po yan. Yeah, galing. Biggest lesson, kung pag-usapan natin, anong lesson ang na-impart sa'yo ng yung lolo na sa kanya ka lumaki? Na gusto mong maipasa kay Ardine? Lolo ko, definitely values. Principles. Si Lolo kasi old school eh. Sobrang old school. He'll choose his principles over everything. That's why I'm so proud to be the grandson of Asterio Fernandez. Sobrang idol kay Lolo ko. And it's really sad to see him right now kasi he has dementia. So, alam mo yung feeling, Sir Paolo, na yung pinaka-idol mo buong buhay mo, starting to parang yun na, tumatanda na, going through it na. Baka tinatanong ka niya kung nakagraduate ka na ng psychology. May times na tinatanong niya, kamusta or kailan ka pa nandito? Oo. Ang hirap yung yung hindi ka na nakikilala, no?
yun ang feeling ko, lahat kami sa family is not prepared for that. Oo, oo. Pero yun, sir, principles, values. Yun yung pinaka, Integrity. ko sa kanya. You always have to stick sa principles what sa values mo. Yeah, galing. Na yan ang as much as possible gusto mong maipasa sa anak mo. Yes, and then how he takes care of the family. Siyang patriarch nyo. Patrick, sir, siya? Yeah. Old school, wala siyang pake kung ano man pagdaanan niya. He worked hard nung nasa US siya, even though na okay naman yung buhay niya dito to give our family a better future. So, I owe my life to him. Yeah. Hindi siya nagpatalo sa hirap ng buhay din. Kaya talagang ginawa niya lahat. Ginawa po yan ng paraan lahat, sir. Yeah. Yun ang yun ang difference, Yung from the godparents, from the parents pa ba? Minsan yung pagdating na sa mga apo-apo, yung mga hindi na nakakaramdam minsan ng hunger, ng pain, ng struggles, yung parang andali sumuko sa laban ng buhay. Yeah, kasi parang madami ng handouts. Yes. Yeah. Kaya nga, di ba, yun din yung suggestion, advice natin. Pagka medyo may nakakaraos sa buhay, maganda-ganda na yung nangyari sa buhay ng mag-asawa, dapat kahit pa paano iparamdam pa rin, ituro pa rin sa mga anak nyo, yung hunger, maramdam pa rin ng bata yung hunger, parang yung value. Yung alam niya yung value ng ng mga bagay sa buhay. Ito yan, sir. Lalo na yung tawa kayo hunger, yan, makakatulong talaga. I think, isa rin sa rason ko, Sir Paulo, na pinabayaan ko yung school ko na nagrebelde-rebelde ako before. Kasi, alam ko before na, okay naman kami, like financially nung yung bata ako. So, alam ko may safety net. Safety net. Pero sabi ko nga, hindi okay yun. And then, pinaranas din naman nila sa akin yung how to be cut off talaga totally. Na walang support in anything or anything. Yes. So, they had to teach me the hard lesson, which is I appreciate now. Yan mo nakikita yung real lesson nung nangyaring yun. Yes. Yun yung mga time nung lowest point mo na for you lowest point pero meron pala talagang reason behind that, yung kumbaga yung growing pains, yung growth mo, nadidevelop yung character mo during those times. Yeah. Tama ka kung sino ka ngayon because of that moment ng buhay mo. Sir, siguro if hindi ko pinagdaanan yung lahat ng bagay na yon, kung hindi ako dumaan sa rock bottom or everything, hindi ko naman masisiguradong okay akong tatay . Correct. Kasi kailangan ko maramdaman yung mga bagay na dapat naramdaman ko ng normal childhood. Para alam ko kung ano yung ibibigay ko sa anak ko. Para alam ko kung ano ipaparamdam sa kanya. Mga ganun bagay, sir. So, correct. I think it's safe to say na it was also a blessing in disguise para sa daughter ko. Kasi, kaya nga actually yung title natin, Northbound from Rock Bottom. It was my slogan before nung term ko sa JCI, Home Care True North. Pero reality is, my true north is my daughter. Yes. North Star ko, kumbaga. Correct. Kung di mo pinagdaanan yan, Sir James, di ba? Hindi ka naging president ng JCI. Paano ka ba napasok sa JCI? JCI? JCI kasi, sir, and para sa mga viewers, ano ba ang JCI? Sa mga hindi pa nakakalam ko ng JCI. JCI stands for Junior Chamber International. So, it's a global organization of young active citizens. So, we focus on leadership development. We build leaders in JCI. And we also target communities. So, hindi lang kami basta-basta ng project na, okay, feeding program tayo dito. Feeding program tayo dyan. Mag-donate tayo ng ganito. What we'll do is, we'll pinpoint the main problem of the community. And that's where we'll focus into. So, present ang JCI, of course, in Baguio, whole Philippines, and then the whole world. People from 18 to 40 years old can join JCI, and it would definitely develop you. Just imagine, Sir James, no? Dati, ikaw yung may kailangan ng tulong ngayon. Isa ka na sa mga tumutulong. Nagsispearhead ng mga volunteerism work, di ba? Talagang may purpose. Everything happens for a purpose.
Totoo yun, Sir Paolo. And then, ano nga, paano ba, okay, napasok ako ng JCI because malaking factor din si Lolo. Kasi Mhm. JCI din siya, and then mga tito ko JCI, and then sa generation namin, nagsi-JCs din kami magpipinsan. Okay, okay. And then, So talagang I wala nang ano eh. Kumbaga, wala nang choice, papunta ka na doon. papunta na, pero iniwasan ko siya before, Sir Paolo, kasi Mhm. ano nga ako noon eh, alam mo yung typical na pa-cool kid na, hindi Mhm. ko kailangan yan, pa-banjing-banjing lang. Mhm. And then, pandemic, ayun, naging presidente that time ng chapter here sa Dagupan, may mother chapter. May Mhm. pinsan ko naman. And then sabi niya, try mo kaya mag-JCI. Wala ka namang ginagawa ngayon, single ka pa. Mhm. So, kasi wala akong ginagawa nun. Sabi ko, sige, anong project gusto natin sa JCI? Okay, Tapos naisip okay. ko, okay, mental health. Maganda yung mental Mhm. health. Mhm. Mhm. Background ko, psychology naman. Oo. And believe it or not, Sir Paolo, before, nung college ako, maski high school, pag nagbasa ako or nagsalita ako sa harapan ng classroom, pag may hawak akong papel, nanginginig. Sobrang kabado Okay. ako. But Oo. that's what JCI would do to you. Hindi ko may imagine Mhm. before na magkakaroon pala ako ng chance to do a talk in front of sometimes 3 to 400 people. Na Wow. okay ako because of the So training that na-overcome mo yung fear mo, no? Through JCI. through JCI, Sir Paolo, and then si So JCI, leadership. yeah, siya din yung Mm. malaking tulong when it comes to may career progression. Si Mhm. JCI Mhm. din ang nakatulong eh. Mhm. Mhm. So ngayon, Sir James, kung tatanungin kita, kamusta ka ngayon? Right now, okay ako, Sir Paolo. I can confidently say na okay ako. Not Mhm. because, siguro dahil ngayon ko nakikita yung reason or yung outcome bakit nangyari sa akin yung mga nangyari before. So, okay ako. Um, I have a good career. Okay yung career ko. Okay yung mga katrabaho ko. And then, pinaka-thankful ako, okay yung daughter ko. I get to Mhm. provide her needs, and then bonus na rin I get to provide her wants. And then I can safely say na I've made amends na rin sa past ko. So, yeah, I'm really okay now, Sir Paolo. Yeah. Ano yung nakita mong reason, Sir James? Nabanggit mo na ngayon nakikita mo na yung reason. Ano yung reason na yan? Siguro, I had to go through it para mas ma-appreciate yung kung ano yung meron ako ngayon. Yes. Para mas matutunan ko yung discipline on how to keep what I have right now. Yeah. So would definitely teach me humility, humbleness, knowing na nanggaling ako before dito, tapos andito ako ngayon, and then alam ko din na anytime pwede ako mabalik doon sa Mm-mm. sitwasyon Mm-mm. dati. So, yun sir, siguro yung thought Mm-mm. ko na, kaya pala kailangan ko pagdaanin so I can appreciate what I have right now. Meron ngang ano rin eh. Every time I speak, may mga speaking engagements, meron din akong pagka may sinasabi din ako na kung meron tayong pinagdadaan ng matinding problema, depression or whatsoever sa buhay natin, kung may matindi tayong struggles sa buhay, ang quickest, fastest solution para makapag-move on, makalimutan mo or makapag-move on ka sa situation kung nasaan ka ngayon, problems kung nasaan ka ngayon, maghanap ka ng tao may mas matinding pinagdadaanan kaysa sa'yo. Makakalimutan mo yung problema kung anong meron ka ngayon. Sa makikita mo, ay, ito lang palang pinagdadaanan ko, mas matindi pala yung pinagdadaanan ng taong ito. Totoo yan, Sir Paolo, para mapapaisip ka. Oo. Para, sorry pala in advance, baka minsan bigla akong mapaano ng bad words dito. Hindi ko sasadya, pero I'm doing my best. Okay lang. Oo. So, minsan papaisip ka na lang napakatanga ko na maproblemahan yung bagay na to. May mga tao nga dyan, nakita ko to Sir Paolo actual, may mga tao nga dyan, hindi nila alam kung saan sila kukuha ng malinis na tubig na iinumin. Yeah, yes. Tapos, ang mga iisipin natin, kailangan ko mabibili yung latest na iPhone. Correct. Marami ng gas-gas tong relo, kailangan ko ng bagong Seiko. Correct. Ano yung napaka-petty na mga bagay. And then, I couldn't agree
with you more, Sir Paolo, na maghanap ka ng tao mas malala yung problema? Most unforgettable experience, Sir James, na your time with JCI. Most unforgettable experience? It would definitely be my induction, Sir Paolo. Mhm. Kasi after ko mag-speech, pagbaba ko ng stage, sinalubong na ako ng lolo ko to give me a hug. Wow. Wow. And hinabol ko lang naman the sole reason na minadali ko magpresidente. Kasi hindi siya naging president ng chapter nila. Kasi yun na nga, Okay. pumunta na siya ng US para sa family. Mm-mm. So, it was my, ewan ko, siguro, aminin ko, para sa akin din, pero I wanted him to witness na isa sa mga, sa bloodline niya, naging presidente Mm-mm. rin. Parang ano, no? I think isang ano rin yan, reason din yung ano, parang makabawi sa lahat ng mga nagawa mong hindi maganda sa lolo mo. So totoo po. Di ba? Yung hug, alam mo, actually yung sinabi mong pagbaba mo, hinag ka ng lolo mo, parang tumaas yung balibo ko, kinilibutan ako. Parang sobrang nakaka-proud, no? Na makita ka, nasa stage, ini-induct as the president, yung feeling ng lolo mo, na itong apo ko, di ba? Parang lahat ng nagawa mo, nakalimutan lahat yun. Bayad ka na. Bayad. Hopefully. Bayad pero na. feeling ko, ang dami ko pang pagkukulang, ang dami ko pang bawi na kailangan gawin sa kanila eh. Pero ang hirap din kasi I'm practically raising my kid on my own. So, yes. Lalo na pagpasokan ni Ardine. So, medyo ang hirap. Pero, kasi parang yung pinaka-memorable moment ko ng JCI. Yeah. Correct. Talagang hindi mababayaran yung ganung mga moment sa buhay natin. Na yeah. It was worth it. Na makukuha mo dun sa taong pinakamamahal mo pa. Pinaka-importante sa'yo. Sa aking pinaka-idol. Yes. Yun nga eh. Yun yung idol na ikaw yung tumupad ng mga hindi niya nagawa with regards to JCI. Yes, sir. Yes. Sabi niya, kaya gabing yun, proud na proud siya. And then, ang laking bonus kasi after nun, gumraduate din yung I didn't know lang kung before or after nung induction ko. Medyo na yung memory ko. Pero gumraduate yung pinsan ko naman sa Lasal. Hindi siya Lasal, sorry. San Beda ng doctorate. So, sobrang saya ng lolo namin noon. Daming celebration. Sunod-sunod. Wow, yeah. Sige, Sir James, tinanong natin baka may mga comments bago natin pagpatuloy. Andito po si aking kaibigan, si Miss Nicole, and then si Mom. Si Mom ko nandito pala. Hello guys, sabi niya. Ay, si Ate Frida? Yes. Ay, hello. Hello, Ate Frida. Ay, hindi na Ate Frida. Tita Frida, kasi ikaw ng kabatch ko ngayon, James eh. Si Tita Frida. Hello, Tita Frida. Sabi, walang sinabing hindi maganda si James sa'yo. Lahat magaganda yung sinabi niya. Ano nga, Sir Paolo, tapos nung nagkita tayo sa Trinoma, di ba, biglaan. Tapos after nun, magkasama kami. Sabi ko, kasama ko pala sila Franco, tapos sila Kuya Paolo, sabi ko, talaga? Sabi ko, magpa-podcast nga kami, sabi ko. Ano si Franco? Franco, wala pa si Franco. Baka nandun sa pwesto niya eh. Ay, natin? I-promote na rin natin yung Kilautoy sa mga viewers from Baguio ha. Puntahan nyo sa may Nagilian malapit sa across ng St. Vincent, Kilautoy, Lakbay Lasa, mga authentic pansit habhab, mga food from Maguindanao, Bicol, from north to south, matitikman nyo dyan sa Kilautoy, Lakbay Lasa. Proprietor si Franco and si pangalan ng girlfriend? Si Kitch. Kichi. Yan. So, pakisuportahan, Kilautoy. So, yun. Meron pa, Sir James? Sobrang sarap ng pansit habhab nila. Oo nga. Nakapunta ka ba nung opening? Wala ako nung opening kasi yung bumiyahe ata kami ng daughter ko. Pero ang sarap nung Sarap. Yeah. Dapat ang style ng pagkain, yung original way, yung binabalot mo sa dahon, diba? Yung habhab style. Nandito na pala si tita ko, Tita May. Si Tita May, hindi siya naglaro ng pickleball. Nanood. Thank you, Tita May, sa panonood pag-support ng guesting ni Sir James ng iyong pamangkin. From siya? Dagupan din? Dagupan din. Siya yung youngest nila, Mama.
Sige, So, mag-ano lang ako, Sir Paulo, okay lang? Mag-plug lang ako ng business nila, sandali. go. Go, sige. Okay. So, plug ko lang ang Senyora Maniera Habanero Jelly kay mom ko. Tapos kay tita ko naman, Fresca. So, drinks yan dito sa Dagupan City. Bestseller niya is horchata. Horchata. Wow. And then, masarap din yung gourmet tuyo niya. And then, si tita ko rin pala, ano siya sa insurance sa AYA. So, sa kanya rin ako sa kanya ako kumuha ng insurance. So, kuha rin kayo Okay. sa kanya. So yan, nag-promote si James ng mga businesses ni Ate Frida, ng kanyang Tita May, ng insurance. Our GCash number, 0927-182. Hindi, pakisuportahan yung business ni Ate Frida, yung Senyora Maniora. mga jelly. Dito yan sa Jelly. Baguio. Baguio, sir. Tapos yung kay Tita May sa Dagupan. Dagupan. Yun, pakisuportahan ng mga businesses. At hindi ako naniniwala sa mga masarap daw yan, napakasarap daw ng mga pagkain. Hindi ako naniniwala sa chismis, Sir James. Dapat natitikman, Sir Paulo, no? Yes, oo. Habang Ayan, nagsushow dito, sumusubong gano'n. Yan, narinig nila yan. Ha? Anyway, Sir James, medyo bumibilis ang ating oras. Nag-dinner ka na ba? Tapos na, sir. Kayo I po. won't take so much of your time. Question, Sir James. What is your favorite food? Favorite food? Mm. Kulay. Labo, no? Biglang nag-favorite food. Narinig ko kasi pagkain. What is your favorite food? Favorite food? Hirap naman, Sir Paulo. Gusto ko sabihin gulay, pero lechon. Lechon, sige. What's your favorite animal? Animal. Para tayong si Ardine, no? Mga pambatang question eh. What's your favorite animal? Animal, sabihin ko na ng dog kasi mahilig sa Dog. aso anak ko, sir. Okay. What's your favorite color? Blue, definitely blue. Blue. Okay. Ba't ko tinanong yan? Lechon, dog, and color blue? Ito yung part ng program, Sir James, na meron tayong word association or words of positivity. Okay. 3 words nang galing sa'yo, i-connect natin sa buhay mo, Sir James. Yung mga salitang ito, yung mga words, yung mga pagkain, color, and favorite animal, i-connect natin sa buhay mo. Anong significance, relevance, or paano mo gagamiting message sa mga viewers? Dito na papasok ang pagiging motivational speaker mo, Sir James. Okay, paano mo gagamiting message sa mga viewers ang mga salitang ito? Okay? Okay. Sige, try natin. First is lechon. Parang hirap maging message ang lechon, no? Ang pahaba ng buhay. Sige, May naisip ako, Sir Paulo, eh. go. Huwag kayo masyado sa lechon kung ayaw yung mag-maintenance na katulad ko. Naka-amlodipine na. Nako, ilang taong ka na, Sir James? 32, sir. 32. I started ng Nag-unloadipin ka na? Yes, 5 milligrams of unlodipine once a day. Nako. Mhm. Yung sa friend ko, nagbebenta siya ng lechon, hindi ka ma-high blood. Yan ba yung tinapay na lechon, sir? Hindi. Kasi yung lechon mismo pinapainom nila ng unlodipine. Pwede pala, no? Para Oo. Para pag take Ano mo, na, wala na. Seryoso nga, nag-ano ka na? Nagme-maintenance ka na? maintenance na, sir. For how many years na? I started lang nung January. Nako, ingat ka, sir, ha? Thank you. Relax. Nako. Unlodipine, nako. Kailangan na magpa-check, ah. Medyo 2 years ahead lang ako sa iyo, eh. 2 years. Huwag ka na mag-react, ako host. Sige. So, yun ang message mo, ha, sa mga viewers with regards to lechon. Ingat. Yes. Second, dog. Paano magaging message sa mga viewers ang aso? So, siguro, ano ko na lang siya na if you're going through I-connect. something, Mhm. maganda pa din na may companion ka. And dogs Companion. are actually one of the best companions that you can have. Pwede mo sabihin sa kanila yung problema mo, tatahulan ka lang nila, no judgment. And then, dogs are man's best friend. Yung attachment ng mga tao sa aso nila, iba din eh. Kahit na Correct. hindi ko nakikita ko sa ibang tao. So, having a companion is always positive. Correct. Parang sa pinagdaanan mo ng mga times yung sa depression stage mo, rock bottom, lowest point in life, meron kang merong support system, may support group. Pero sir, I had my family, I had friends. That's your companion during those hard times na dinaanan mo sa buhay mo.
With regards dun sa lechon, pwede natin sabihin din parang balance ng buhay. Balance ng buhay. Correct. Hindi pwede Diba? patasin masyado ang BP. Pwedeng sobra. Diyos ko. Oo. Mag-share ka rin ng balat, wag lahat sa iyo ang balat. Umiwas ka sa balat, yung pinakamasarap na part eh. Kaso, ang sarap nun no? Balat. Anyway, so yung dog is companionship. Yes, Tama? Meron ka na pagsasabihan, may napag-sharean ka ng iyong mga pinagdadaan. Ang hirap sarilinin ng problema, dun ka madidepress eh. Yung talagang sinasarili mo lahat. Kasi pag sinarili mo yung problema mo, pag nasa utak mo lang siya, magba-branch out eh. Correct. Ano Manganganak. Yes. Oo. Alam mo ba yun? Sinashare ko rin na naniniwala ka ba walang problema sa mundo, Sir James? Kila Tita May, kila Ate Freda, kung naniniwala ba kayo na walang problema sa mundo? Sa mga viewers, type no kung di ka naniniwala, type yes kung naniniwala kayo na walang problem sa mundo. Ikaw, Sir James, naniniwala ka walang problema sa mundo? Parang di ko alam, Sir Paolo. Feeling ko tayo lang ang gumagawa ng problema. Pero may problema kasi ginagawa. Meron eh. Oo. What if I prove to you right now na walang problem sa mundo? Okay ka? Paano? Sige, ipaprove ko. May two questions. First question, pag ang problem mo may solution, may problem pa ba? Parang you're halfway there na. Oo, kasi walang problem. Tama? Mm-hmm. Dahil you'll focus on the solution, not on the problem. Correct? Correct. So half of my statement na walang problem sa mundo, nasagot na natin. Yes. Second question, pag ang problem walang solution, may problem pa ba? Wala na. Bakit? Masusunod eh. Correct. So my point is, walang problem. First is, pag ang problem mo may solution, focus on the solution, not on the problem. Second is, pag ang problem walang solution, don't focus on the solution kasi wala nang solusyon. Don't focus on the problem kasi nga wala nang solution. Kaya maraming tao, lugmok, depressed, hindi makapag-move on, hindi makabangon-bangon sa buhay. Alam na nga nila yung situation nila, wala nang solution, pero nagpapakabaon doon sa problema nila. So anong gagawin? Move on, move forward. Wala nang reason para maglugmok kasi alam mo na nga walang problema. If my situation, kagaya ng situation ko, yung pagka-blind ko, 2001, alam ko na from the very start na wala na siyang solution. Kung ito problema ka ng problema, Sir James, definitely until now, depressed pa rin ako, correct? Or wala na ako sa mundong ito. Pero dahil alam kong wala ng problema, hindi na ako nag-focus sa problem. Focus na ako sa ibang bagay. Wala, let go. I let go na. Sabi ko nga, isang sense lang na wala, sense of sight. May 4 pang senses na natitira. Doon papasok yung attitude of gratitude. May 4 pa namang senses na natitira. Bakit ako mag-focus dun sa isa na nawala? Magagalit sa isang nawala? Tama yan, Sir Paolo. Yun yung let's count our blessings kagaya na nangyari si Sir James. Di ba? Ang dami mong pinagdaan ng problems, blah, 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 ganun. Nakakalimutan mo may anak ka na naandyan para sa'yo. Totoo po. And I think, naalala ko, parang na-mention yung rin yan, sir, eh. Way back 2022, nung guest speaker kayo nung event ng JCI din. Yeah, induction din yun eh. Induction. Yeah. Pero I agree with you. If you focus on the problem, then you would just, help it to solidify. Papatibayin mo lang yung problema eh. At mas makakapag-attract ka ng mas maraming problems. Kagaya na napag-usapan natin kanina, nabanggit mo, diba? Pag yung problem ang binibigay mo sa universe, ang ibabalik sa universe, puro problem pa rin. Totoo po yan. Yeah, di ba? See the blessing. Pag nakita mo blessing, speak the blessing, ang marireceive mo blessing. If you're seeing negativity, you're speaking negativity, ang matatanggap mo negativity. Yun na lang. Kasi that's what you're familiar with eh. Yun ang pasok sa subconscious natin. Negativity. Di ba? Mag-isip ka na nga lang negative pa. Mag-isip ka lang na negative kung COVID test. Yun lang kailangan. Anyway, last word, Sir James. Color blue. Color blue. I would relate it to the sky. Pag may pinagdadaanan ka, ang gandang solusyon, go out. Get some sunlight. Maglakad ka. Tumakbo ka. Basta, hindi ka pwedeng magkulong sa kwarto tas ang dilim-dilim. Kailangan mo ng sunlight. Naturally, ang sun can not technically cure depression but help cure depression. Correct. And then of course, fresh air. Pag nasa labas ka, ang focus mo sa paglalakad mo, hindi sa problema mo. You have to go out. Yun yung natutunan ko hard way.
Kasi last year, I work from home, Sir Paolo eh. I rarely go out. Oo. So, karoon ako ng vitamin D deficiency ba yun? Kaya nga sumikat yung vitamin D, no? Nung COVID times, no? Kasi hindi nakakalabas yung mga Hindi nakakalabas eh. Yun yung pinaka-main advice ko, sir. Go out, color blue sky. Parang ano yun eh. Reconnect. Mag-reconnect sa universe. Totoo po yan. Mag-camping, magtingin sa kung may dagat na malapit sa'yo, punta ka, ano ka lang sandali doon, muni-muni ka. Pero 30-minute run, 30-minute walk, laking tulong nun eh. Yes. Okay. So yun. Kayang-kaya. Diba? Hindi ka naman nahirapan, Sir James. Kayang-kaya naman eh. Sir, hindi ka naman nahirapan. Kayang-kaya mo yung words of positivity natin. nahihirapan ako, sir. Baka nga after nito, kailangan ko muna mag-break. Mag-unwind. Buti na lang wala ka sa Baguio. Alam ko na kung saan ka mapapadpad. Ay, nako. Malala pa ng mama ko, sir. Oo nga. Anyway, Sir James, kung sa libro ng buhay ni James Casino, kung merong page na gusto mong baguhin, anong page ito at bakit? Page na gusto kong baguhin, siguro wala, Sir Paolo eh. Kasi every mistake na nagawa ko led me to become the person that I am today. Hindi man ako perfect, pero malayo pa ako sa pagiging perfect. At the same time, malayo na rin ako sa pagiging dating ako. And sabi ko nga, yung daughter ko yung number one priority ko and my North Star. So pag may binago ako, baka wala siya sa buhay ko eh. So wala akong babaguhin, Sir Paolo. Yeah. Kung meron namang page sa buhay mo, sa page, sa libro ng buhay mo, Sir James, na gusto mong i-delete, meron ba? Gusto kong i-delete? Tanggalin? Wala rin. So, yan yung mga pages na yan yung mga nagpatibay sa'yo, Sir James. Definitely. Correct. Kung meron naman last page ng buhay mo, Sir James, anong gusto mong nakalagay dito sa sa page na to? Actually, hindi na masyado para sa akin, Sir Paolo. Basta ma-assure ko lang na okay yung anak ko, yung future ng anak ko, secured. To the point na yung anak niya, anak ng anak niya, yung apo niya, doesn't have to worry about money or hindi na kailangan pagdaanan yung mga bagay na napagdaanan ko. Okay na ako dun eh. Basta ma-secure ko lang yung future ng daughter ko and future ng magiging family ng daughter ko. So yun yung gusto mong last page ng libro mo, Sir James. Wow, galing. Anong gusto mong iwang message, Sir James, sa lolo at lola mo na sila, sabi natin sila na rin nagpalaki sa'yo? Message sa kanila, mahal na mahal namin sila, syempre. Dito yung nanay ko, tas tita ko. Although minsan, syempre, di maiwasan, nagkakaroon ng misunderstanding, pero main siguro, wag na sila masyadong pasaway, please, para mas tumagal pa sila. Especially to my grandfather. Huwag masyado kumain ng lechon. Oo nga. Ito sir, Paolo na nakatawa. May gout lolo ko. Nag-order na ba ng lechon? Yung lechon na binibenta ng kaibigan ko, may na rin yun ha. May colchicine. Nag-take na ng colchicine yun. Kasi safe na rin sa gout yun, no? Hindi na nakakain ng lechon. Nag-colchicine na agad eh. Oo, direct. Nako. Nagle-lechon pa lolo mo, may gout na. Gout na before pa lang. So, siguro message aside from thank you for everything na kasi sila talaga yung naging foundation ng family namin eh. Yeah. Anong gusto mong sabihin sa parents mo? Kung may gusto kong message for them, kay Ate Frida. Parents ko... Yung magandahan nakikinig sa Ate Frida. Ayaw nga pala. I-repeat ko lang yung sinabi ko na I think I've made amends na yung nangyari sa kanila before. And then sorry siguro kasi ginawa ko siyang excuse for a long time para sa actions ko na pagre-rebelde o anong bagay. Pero nung ako na kasing pinagdaanan ko yung similar situation, oo nga pala, mahirap nga naman pala talaga. So,
yun, they're, yeah, you know, I forgive them for what happened nung yung bata ko. Mm-mm. Nag-chat yung tita ko, message mo sa tita mo, sabi niya sa akin, si Tita May. Isusunod kita, Tita May. Isusunod kita, Tita May. Yun yung message ko. Siguro message ko kay Tita May, ano kasi siya ipagpatuloy lang niya yung kasi ang close sila ni Ardine. Actually, Okay. ang tawag sa kanya ng anak ko, Royal Highness. Wow. At si anak ko naman ang the royal subject. Syempre, yung Mhm. anak ko, sabi, ako na ng daddy daw, si predicate. Bakit? Kasi may subject, may predicate. Predicate. Talino. Thank you kasi sobrang close sila ng anak ko. And then, next time na bibilhan niya akong ice cream, wag naman habang nagdadrive ako para makain ko. Oo nga, no? Sinadya ni Tita May yun. Message mo kay Ardine. Sa Ardine. iyong unika iha. Oo, si Ardine. I think, pinaka-message ko sa kanya palagi is thank you Mm-mm. Kasi, sa age niya ngayon, sobrang bata pa niya, hindi pa niya completely mag-grasp yung kung ano yung buhay ko before. Going grade 6, no? Turning grade 6 kasi. Yes, okay. Yun, I thank her so much. And then, please, wag naman masyado ng pasaway, anak. Nag-ano na siya nasa stage siya na may mga secret na siya. So sabi ko, wag naman secret. Na-assure ko na hindi ako magagalit from pag kami sabi lang siya sa akin. Sinasabi niya kay Tita May. Feeling ko. Kay Tita May siya nagsasabi. Kasi, pag ang anak ko nakipag-usap na yan sa mga kaibigan niya, pupasok yan sa kwarto namin sa Baguio. Mm-hmm. Pag dito, mas ikatabi niya si Tita May, okay lang siya nakikipag-chismisa sa mga friends niya Oo. Pag sa'yo na, lumalayo na siya. Lumalayo. Parang nagdadalaga na, Sir Paulo, hindi ako ready. Hintay mo pag nag-14, 15, 16 na. Hindi pa ako ready. Hindi pa. Ihanda mo na. Malapit-lapit. Sige. Anong gusto mong sabihin, Sir James, sa batang James Casino na sa tingin natin noon nagrebelde, gumawa ng mga hindi tama. Ngayon, anong gusto mong i-advise sa kanya kung may chance na makakausap mo yung batang James Casino? Advice ko sa batang ako. Learn how to say no. Lalo na sa peer pressure. Okay. Learn how to say no. Lalo na pag peer pressure, what else. The view is way better dito. Gagaan din lahat. And then, mas masaya dito. Sabi nga nila, di ba, nakikita ko sa Facebook post, sinasabi nila sa batang sila, huwag ka pupunta dito kasi stressful dito. Pero for me, sabihin ko, dapat excited ka lumaki kasi mas okay dito. Anong gusto sabihin, Sir James, sa mga kasama mo sa JCI na you're the immediate past president? Anong gusto mong iwang message sa kanila, sa mga kasama mong JCI? Sa mga kasama kong JCI, Press AJ, alam ko kayang-kaya mo yan. You have a solid board of directors. Andito pa ako sa Dagupan, nagbabakasyon. Uwi rin ako soon. Pero alam niyo naman, one chat or call away lang ako and then dyan ako for the chapter. Anong gusto mo iwang message sa mga viewers, Sir James, ng I Am Possible, especially dun sa mga dumadaan sa mga rock bottoms, lowest point ng kanilang buhay? Sa mga nakarelate sa story mo, sa mga pinagdaanan mo, anong gusto mong iwang message sa mga viewers natin, Sir James? Medyo magiging cliche na yung message ko, Sir Paulo, kasi, di ba, if you're currently in rock bottom, ano pa bang pupuntahan mo? No way, there's no way but up. Pero at the same time, you have to practice practice your vibration, your energy, what you put out in the world para kung ano yung ma-attract mo din. So you have to attract everything that you want. But of course, hindi pwede yung panay-attract lang ng attract. And then, hindi ka gumagalaw. You also have to do the hard work. Kailangan mo pa rin mag-sacrifice. Kailangan mo pa rin karoon ng late nights. Kailangan mo mag-go through pa rin ng rejection, disrespect, kung ano man yan.
And then there would definitely be times na akala mo okay na yung progress mo. Let's think of it as a ladder. Nakalahati mo na yung hagdanan. Bigla kang bumalik sa baba. So, back to zero. But the thing is, that would still be progress. And then, you have to find your momentum again. And then, always remember, iba-iba tayo ng, iba-iba tayo ng capabilities. So, for some people, learning could be this way. For some people, iba din yung healing. Iba-iba lahat yan. So, don't always, never sell yourself short. And definitely, there are brighter days ahead. Yes. Thank you, Sir James. Last 2 questions, Sir James, before I let you go. What is your biggest what if in life? Biggest what if in life? Sir? What if hindi dumating yung daughter ko sa akin? Kasi I'm 100% sure na hindi maganda yung buhay ko kung wala siya. Kung hindi siya dumating sa akin, I'm 100% sure na hindi okay yung buhay ko. So negative ang result? Negative ang result. 100% sure ako dyan. Kumbaga siguro hindi na ako umalis sa rock bottom. Sobrang wala ako sa magandang state ngayon. Okay. So talagang blessing si Ardain sa pagdating sa buhay mo, Sir James. Yeah. What are you most grateful for right this very moment, Sir James? Right this very moment, I'm grateful. Siguro I'm grateful for the opportunities that was given to me. I was blessed with opportunities na hindi ko in-expect na darating. And I think most people, hindi naman sila na bibigyan ng chance to get those opportunities. So, I'm thankful that I was able to have a chance na makuha yung opportunities na yun and still having the discipline na to keep those opportunities. Thank you, Sir James. Sir, baka meron kang mga gustong i-promote pa, JCI events, activities, or whatsoever. Baka meron kang gustong last parting words from you, Sir James. Wala na. Sa tingin ko, JCI side, okay na po. Yun lang. Wag na yung mga negosyo ni Ate Freda at ni Tita May. Hindi naman nakakarating dito eh. Hindi natin promote. Ay, by the way, yun, siguro parting words ko magti-thank you ako sa inyo, Sir Paulo. And ipapakita ko lang yung kasi blurred yung background ko. Pero yung background ko actually, kailangan ko ipakita to kasi it would, Sige. It would definitely help kay or masushow yung appreciation kay Ma'am Bia. Kasi this was nung kailan niya inayos yung birthday na anak namin. So, ayan pa rin yung design na yon, yung nasa likod ko, unicorn. So, imagine niyo guys. Wait screenshot ko yan. Para makita niya. Sorry? Isi-screenshot ko. Wait lang. Binalik ko kasi medyo magulo yung kwarto eh. Sige sir. Para mapakita. Okay, 1, 2, 3. Okay. Kita natin mamaya. So, 4 years, 4 years na to. Going 4 years na pa rin nung mga gawa nila, Ma'am Bia. So, andito siya sa kwarto namin. But, parting words, siguro, Sir Paulo, sobrang thank you yung natin, podcast na nabigyan ako ng stage again to promote mental health, talk about what I've been through. Nakakatawa yung mga outcome, no? Nakita, parang kailan lang. Oo. Nag-lunch tayo sa Trinoma, biglang. Correct. Ito na. Nabuo yung podcast. Na-invite ako. Thank you sa invitation. And please, sa mga JCs na nanonood, like and follow nyo yung page ni Sir Paulo. Thank you. And then, makinig kayo ng iba yung podcast. I tell you, ilang beses ko na narinig mag-speak si Sir Paulo. Sobrang galing. Thank you. Yun. Before I let you go, Sir James, okay lang ba? Together with the whole I Am Possible family, ipag-pray ka namin. Sure, thank you po. Sige. Sa mga kasama namin, Lord, ipag-pray natin si Sir James. God, Lord, we come before you right now, Lord God. Thank you, Lord, for this day. April 6, first Monday of April, nakasama namin si Sir James. Suna nga po, wala pong coincidence sa mundong ito, Lord God. Na walang aksidente, Lord. Hinandaan niyo po ang episode na ito, Lord God, na makapagbigay inspiration si Sir James sa mga viewers namin, Lord God. Lalo na sa mga dumadaan ng rock bottoms, ng mga lowest point ng kanilang buhay. We thank you
sa mga trials, sa mga depression, even anxieties, depressions na pinagdaanan ni Sir James. Because of these trials, struggles, Lord, mas naging matatag si Sir James. Ito po ang nag-develop ng kanyang character kung sino siya ngayon. Thank you, Father, for his life. Thank you, Lord God, for his parents. Thank you, Lord God, for his grandparents. Thank you, Lord God, even kay Tita May na naandyan nakasuporta sa mga kaibigan na nakasuporta kay Sir James. Sa JCI family, maraming salamat. Kay Ardine na nagiging motivation, Sir James, to move on, to move forward. Maraming salamat, Lord God. We pray, Lord God, na magkaroon sila ng healthy life, that they will truly lack nothing. Everything na kailangan ni Sir James for his family sa kanyang anak, Lord God, you are truly providing. He will truly lack nothing, Lord. We pray, Lord God, for his work na maging maayos, maging successful. Wala po siyang maging problem, Father God. Even sa pagpapatakbo ng JCI na ngayon po part siya ng Board of Directors, Lord God, na may bagong President, Lord, na malaki pa rin po may tulong niya for JCI sa community, ang JCI. Pagpalain niyo si Sir James spiritually, mentally, physically, emotionally, financially. Just surrender him to you, his relationship with Ardine. Bless them, Lord God, that they may truly focus sa kung ano man ang purpose, true meaning, true purpose ng buhay. Thank you, Lord God, that binangon niyo siya truly. Kung tayo ay nasa bottom, sa rock bottom, ang bottom, Lord, kayo ang rock na naandyan para sa amin. Maraming salamat. We just surrender him to you. We give back all the praises and honor to your name. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Mga ladies and gentlemen, mga ka-impossible, Sir James Casino. Thank you, Sir James. Maraming salamat. See you soon. Ingat ka dyan sa Dagupan. Regards kay Ardine. Yeah. Yes, Pray na, thank you. Tita May, thank you. Yun, sa mga viewers, maraming salamat sa lahat ng tumutok, nakinig sa ating episode 153, Northbound from Rock Bottom. Kung pag-usapan natin ang rock bottom, ano bang rock bottom? Maraming tao dumadaan sa lowest point ng kanilang buhay, rock bottom ng buhay. It doesn't mean, hindi ibig sabihin pag dumaan ka sa rock bottom, ibig sabihin it will break you. No. It will not break you. Once dumadaan ka sa rock bottom, it will rebuild you. Babangon at babangon ka, it will rebuild you. Bubuuin ka ulit. Pag tayo dumadaan sa rock bottom, sa sitwasyon ng buhay natin, na meron tayong mga struggles, mga depression, mga anxieties, mga problema dumadaan sa buhay natin. May mga times na feeling natin walang nakikinig sa atin. Hindi tayo pinapakinggan ng Diyos, mag-isa lang tayo, walang nangyayari sa buhay natin. No. Sabi nga hindi maiksi ang kamay ng Diyos ni Lord para maabot na tayo. Hindi bingi ang Diyos para mapakinggan kung ano man ang mga iyak ng puso, mga luhang pumapatak sa ating mata. Hindi bulag ang Diyos para makita niya kung ano man ang pinagdadaanan natin. Again, rock bottom, lowest point, it will not break us. It will rebuild us. During the time na dumadaan tayo sa matinding mga problema sa buhay natin, lowest point ng buhay natin, mga valley ng buhay natin, kung nasa valley tayo ng buhay natin, tandaan natin, darkest moments ng buhay natin, tandaan natin, andyan si God, nakasubaybay, nakikinig, nakaalalay sa atin. During those darkest moments ng buhay natin, diyan sinusubok yung faith, diyan pinapatatag yung faith, diyan nag-grow yung faith natin, nadidevelop yung character, yung endurance natin. Diyan nabibuild lahat yung character, yung faith natin para sa Diyos. Again, yung mga setbacks, those setbacks are set up for your big comeback. Kagaya nangyari kay Sir James, yung mga setups niya, those were setups for his big comeback. And yun ang nangyayari sa buhay ni Sir James Casino right now. Again, kung dumadaan kayo sa matinding mga rock bottoms, lowest point, it does not mean it will break you. It means it is rebuilding you. Again, maraming salamat sa lahat ng mga nakinig, nanood. Sumubaybay para sa ating episode 153, Northbound from Rock Bottom with Sir James Casino. Sa mga viewers natin, kung naghanap kayo ng inspirational, motivational speaker for your schools, churches, companies, organizations, or any events sa kailangan nyo ng speaker trainer, please feel free to contact us sa 0927-1818337 para ma-block namin sa calendar namin. Or mag-DM lang kayo sa aming Facebook page sa Impossible kung kailangan nyo ng speaker trainer. Mag-comment lang kayo, pero kung wala naman kayo magandang sasabihin, alam nyo na, huwag na kayong mag-comment. Again, I'm Paolo Avellana. You've been a great audience. Thank you, and to God be all the glory. Huwag nyo nang intay, mabulag pa kayo para makita nyo ang nakita ko. Kita-kits ulit sa tenga next Monday for another episode of I Am Possible.